Isang patapong asawa. Iyan ang tingin nila sa akin habang dahan-dahang pinapatay ang anak sa aking sinapupunan. Habang ako'y nagdurusa sa malamig na sahig, sila'y nagpapakasarap sa yaman ng aking yumaong ama. Wala na siyang silbi. Malamig na utos ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan. Pero nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagkawasak, isisilang ang isang reyna. Paano ko sisimulan ang pagbawi sa lahat ng ninakaw nila? Pagkapanganak niya, Rafael, siguraduhin mong nakapirma na ang lahat ng papeles. Pagkatapos noon, wala na tayong dahilan para patuloyin pa ang babaeng yan sa sarili nating pamamahay. Tutal, nakuha na natin ang gusto natin. Ang boses ni Doña Carmen ay parang laso ng kuryenteng gumapang sa malamig na pasilyo ng malaking mansyon, maawtoridad, walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng kamandag na tila kayang tumunaw sa kahit anong bakal. Huminto ang mundo ni Imani sa labas ng saradong pinto ng silid-aklatan. Sa kaniyang mga kamay ay hawak niya ang isang pares ng maliliit at kulay asul na medyas na kaniyang pinagpuyatang niniting nitong mga nakaraang gabi. Bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng panalangin at pag-asa. Iniisip na sa wakas, ang kaniyang anak ang magiging tulay upang mas lalong tumibay ang pagsasama nila ni Rafael. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang biyenan ay tila mga punyal na isa-isang bumaon sa kaniyang dibdib. Winawasak ang bawat pangarap na kaniyang binuo sa loob ng 7 buwan ng kaniyang pagdadalang tao. Alam ko konting tiis na lang, ang tugon ni Rafael. Ang boses na yon na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ang boses na nangako ng katapatan sa harap ng dambana, ay ngayon ay tunog ng isang estranghero. Malamig, kalkulado, at walang puso. Kailangan ko lang siyang mapaniwala na para sa kinabukasan ng bata, ang trust fund na ipinapagawa ko. Kapag nakuha ko na ang master seal ng Hacienda Esperanza, wala na siyang magagawa. Naramdaman ni Imani ang biglang pagtigas ng kaniyang tiyan. Isang matalim na kislap ng sakit ang gumuhit mula sa kaniyang balakang patungo sa puson. Ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kaniyang kaluluwa. Ang Hacienda Esperanza, ang lupang kinatatayuan nila, ang bawat punong itinanim ng kaniyang yumaong ama, ang bawat butil ng pawis na ibinuhos nito para sa kaniyang kinabukasan, ay unti-unti nang nilalamon ng mga taong itinuring niyang pamilya. At paano naman ako, Rafael? Hanggang kailan ako magtatago sa anino ng pinsan mo? Isang malambing ngunit mapanuksong tinig ang sumali sa usapan. Nanigas ang buong katawan ni Imani. Kilala niya ang boses na yon. Kay Isabel iyon, ang pinsan niyang ulila na kinuha niya mula sa probinsya, pinag-aral at pinatira sa sarili niyang bubong dahil sa awa. Huwag kang mainip, Isabel, ani Doña Carmen. Maririnig ang mahinang tunog ng paghigop ng tsa. Kapag wala na ang pampagulo sa bahay na ito, ikaw na ang tatayong ina ng batang iluluwal niya. Mas nararapat ka sa posisyong yun kaysa sa mahinang babaeng iyan na hindi man lang maprotektahan ang sariling yaman. Ang pares ng asul na medyas ay dahan-dahang nalaglag mula sa nanginginig na mga daliri ni Imani. Bumagsak ang mga ito sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay tulad ng unti-unting pagguho ng kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang invisible na kamay. Tuyot at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan sa labas ng bintana. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakalalim na hindi na nito kayang dumaan sa mga luha. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly. Tila anumang sandali ay bibigay ang kanyang bigat. Ngunit sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanyang diwa, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting buhay na tila nagsasabing,
ina, huwag kang susuko." Marahang itinuod ni Imani ang kanyang kamay sa malamig na dingding upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay unti-unting naging malamig at matalim. Ang kanyang pangungulila sa yumaong ama ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Naalala niya ang babala nito bago pumanaw. "Imani, ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, mananatili ang mga lamat." Pinunasan niya ang isang butil ng pawis na gumulong sa kanyang noo. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawanan ni Rafael at Isabel. Isang tunog na tila nagdiriwang sa kanyang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban. Ang bawat halakhak nila ay nagsilbing gasolina sa unti-unting nagliliyab na galit sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at ng kanyang dinadalang pighati, ay lumingon si Imani at nagsimulang lumakad palayo sa pintong yon. Bawat hakbang niya ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, ngunit hindi siya tumigil. Iniwan niya ang maliliit na medyas sa sahig, isang simbolo ng kanyang lumang pagkatao na kailangan na niyang iwanan upang mabuhay. Pagdating niya sa madilim na pasilyo, tumigil siya sa tapat ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing si Imani na naniwala sa mga fairy tale. Ang babaeng nasa salamin ay maputla. May mga mata na puno ng sugat, ngunit may mga labi na nakatikom sa isang matinding determinasyon. "Ito ba ang tingin niyo sa akin?" bulong niya sa sarili. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Isang biktima? Isang babaeng madaling linlangin? Tumingin siya sa kaniyang tiyan at dahan-dahang hinaplos ito. Ang kaniyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat selula sa kaniyang katawan ay tila nagkakaisa para sa isang layunin. Rafael, Doña Carmen, Isabel, hindi niyo kilala ang kinalaban niyo." Wika niya sa katahimikan ng gabi. "Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pagmamahal ko, ngunit ang galit ko ang siyang kukunin niyo. Hindi ko hahayaang maging ulila ang anak ko sa sarili niyang pamamahay." Ang kanyang mga mata ay dumapo sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dulo ng hallway. Ang mga mata ng matanda ay tila sumusunod sa kanya, nagbibigay ng lakas na kanyang kailangan. Alam niyang nagsisimula pa lang ang unos at siya ang nasa gitna nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magpapatianod sa agos. Siya na ang magiging daluyong nalulunod sa kanila. Pumasok siya sa kaniyang silid at inilak ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ang dilim na balutin siya. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Binabalikan ang bawat dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Rafael nitong mga nakaraang buwan. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat mahal kita. Lahat ay bahagi ng isang malaking panlilinlang. Naramdaman niya ang muling pagpintig ng sakit sa kanyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito, hinarap niya ito ng walang takot. Kailangan nating maging matatag, anak. May mga demonyo tayong kailangang palayasin sa bahay na ito. Sa kanyang pag-iisa, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang bawat susunod na hakbang. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang ina na wala nang natitira, kundi ang kaniyang galit at ang munting buhay sa loob ng kaniyang sinapupunan? At sino ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mundong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Nananatili siyang nakaupo sa dilim, hinihintay ang pagdating ng umaga, habang sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ng mga dumi ng mansyong yon na hindi kailanman mabubura ng simpleng tubig. "Imani, mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Kanina pa ako kumakatok. Nag-aalala na ako sa'yo." Ang malambing na tinig ni Rafael ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang tinig na dati ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Imani, ngunit ngayon ay tila kiskis ng kalawang sa kaniyang balat.
Dahan-dahang pinihit ni Imani ang susi ng pinto. Mabilis na pinunasan ang anumang bakas ng luha sa kanyang mga pisngi at humarap sa asawa ng may blangkong ekspresyon. Pumasok si Rafael na may bitbit na baso ng mainit na gatas. Lumapit ito sa kanya at marahang hinaplos ang kaniyang buhok. Isang kilos na puno ng pagkukunwari. Masyado kayata kasing nagpapagod sa pag-aayos ng gamit ng baby natin. Sabi ko naman sa'yo, si Isabel na ang bahala sa lahat ng yan para hindi ka na nahihirapan. Tumingin si Imani sa mga mata ng asawa. Naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, ngunit tanging ang sarili niyang refleksyon na puno ng pighati ang kanyang nakikita. Salamat, Rafael. Masyado lang sigurong mabigat ang pakiramdam ko ngayong gabi. Mahina niyang sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng kaniyang boses. Kinaumagahan, ang hapagkainan ng Mansyon de Esperanza ay puno ng mga masasarap na pagkain. Ngunit para kay Imani, ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Naroon si Doña Carmen, nakaupo sa dulo ng mesa tulad ng isang reynang nagmamasid sa kanyang kaharian. Sa tabi nito ay si Isabel, na tila ba mas komportable pa sa bahay na yon kaysa sa tunay na may-ari. Ate Imani, gusto mo ba ng prutas? Binalatan ko na ito para sa'yo. Nakangiting alok ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Isang kislap na ngayon lang naintindihan ni Imani. Kislap ng tagumpay dahil unti-unti na niyang naaagaw ang lahat. Salamat, Isabel. Napakabait mo talagang pinsan. Sagot ni Imani. Ang kaniyang mga salita ay may nakatagong pait na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng almusal, inilabas ni Doña Carmen ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Hija, oras na para sa mga vitamins mo. Alam mo namang kailangan mo ito para maging malakas ang apo ko. Malaki ang utang na loob natin sa doktor na nagbigay nito. Napakamahal ng mga gamot na ito. Kinuha ni Imani ang puting tableta. Napansin niyang ang kulay at hugis nito ay nagbago simula noong nakaraang linggo. Naalala niya ang mga vitamins na iniinom niya noong unang buwan. Matingkad ang kulay at may kakaibang amoy ng bakal. Ngunit ang hawak niya ngayon ay maputla, chalky ang texture at walang anumang tatak. Inumin mo na, Imani. Huwag mo nang patagalin. Utos ni Doña Carmen. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa lalamunan ni Imani. Tila hinihintay ang bawat paglunok nito. Kunwari ay uminom ng tubig si Imani, ngunit sa isang mabilis at sanay na kilos, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kaniyang dila. Pagkatapos magpaalam na magpapahinga, mabilis siyang nagtungo sa banyo ng kaniyang silid. Iniluwa niya ang tableta sa kaniyang palad. Ang kaniyang puso ay kabit-kabit ang tibok sa takot at kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pilit na kinalikot ang internet upang hanapin ang hitsura ng tableta. Nang lumitaw ang resulta, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kaniyang mga ugat. Hindi iyon vitamins. Iyon ay isang uri ng malakas na sedative na ginagamit para sa mga taong may malalang insomnia o anxiety at mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis dahil maaari itong magdulot ng paghina ng kapit ng bata at pagkauulila ng diwa ng ina. Pinapatay niyo kami, bulong ni Imani habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng lababo. Pinapatay niyo ang anak ko para makuha ang hasyenda. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa labas ng kaniyang pinto. Sumilip siya ng bahagya at nakita sina Rafael at Isabel sa pasilyo. Magkadikit ang kanilang mga balikat habang nagbubulungan. Konting tiis na lang, Isabel. Kapag palagi na siyang tulog at tila wala na sa sariling huwisyo, madali na nating mapapirmahan ang mga waiver. Sasabihin natin sa lahat na depressed siya dahil sa pagbubuntis. Wika ni Rafael bago naggawad ng isang mabilis na halik sa noo ng kabit. Napaupo si Imani sa sahig ng banyo. Ang kaniyang likod ay nakasandal sa malamig na tiles. Ang kaniyang buong mundo ay puno ng mga lason. Lason sa gamot, lason sa salita, at lason sa mga taong kaniyang minahal.
Ngunit sa gitna ng kaniyang panghihina, naalala niya ang isang lumang dokumento sa ilalim ng sahig ng silid ng kaniyang ama. Isang lihim na tanging sila lang dalawa ang nakakaalam. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng manatiling nakakulong sa mansyong ito na unti-unti nang nagiging kabaong para sa kanya at sa kaniyang anak. Bigla niyang naalala ang isang lumang business card na itinago niya sa loob ng kaniyang Biblia. Ang pangalan ni Gabriel, ang kababata niyang abogado na matagal nang hindi nagpapakita matapos siyang ikasal kay Rafael. Dahan-dahan siyang tumayo. Pilit na pinatatag ang kaniyang mga tuhod. Kinuha niya ang Biblia at hinanap ang card. Nang mahanap niya ito, tila nakakita siya ng isang maliit na liwanag sa dulo ng isang napakahabang lagusan. Ngunit bago pa man niya mapindot ang numero sa kaniyang telepono, bumukas ang pinto ng kaniyang silid nang walang babala. Pumasok si Rafael na may bitbit na isang bungkos ng mga papel. Mahal, may kailangan ka lang pirmahan dito. Para ito sa insurance ng bata. Para siguradong protektado siya kung sakaling may mangyari sa atin. Ani Rafael, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pekeng malasakit. Tumingin si Imani sa mga papel at pagkatapos ay sa asawang nasa harap niya. Ang kaniyang kamay ay nasa loob ng bulsa ng kaniyang duster. Mahigpit na hawak ang business card ni Gabriel. Rafael, bakit parang ang dami naman nitong kailangang pirmahan? Hindi ba pwedeng bukas na lang kapag mas maayos na ang pakiramdam ko? Tanong ni Imani, sinusubukang panatilihin ang kaniyang pagiging mahinahon. Ngayon na, Imani, importante ito. Huwag ka nang makulit. Sagot ni Rafael. Ang kaniyang tono ay biglang nagbago. Naging mas madiin at tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Lumapit siya kay Imani. Ang kaniyang anino ay bumalot sa asawa. Tila isang kulungang walang rehas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Imani ang isang matinding panganib. Hindi lang ang kaniyang yaman ang gustong kunin ng mga ito. Gusto nilang burahin ang kaniyang pagkatao bago pa man isilang ang kaniyang anak. Sino ang unang makakaalam ng kaniyang sitwasyon? At magagawa kaya niyang makalabas ng mansyon nang hindi napapansin ng mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya? Habang hawak ang ballpen na iniabot ni Rafael, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Imani. Isang desisyon na babago sa takbo ng kanilang mga buhay habang buhay. Rafael, nahihilo ako. Hindi ko makita ang mga letra sa papel. Pilit na ipinikit ni Imani ang kaniyang mga mata at hinawakan ang kaniyang noo. Umaarte na tila hihimatayin anumang sandali. Isang matinding kaba ang naglalaro sa kaniyang dibdib. Natatakot na baka mahalata ni Rafael ang kaniyang pagpapanggap. Bumuntong hininga si Rafael. Bakas ang pagkairita sa kaniyang muka sa halip na pag-aalala. Sabi ko na nga ba? Dapat ininom mo agad ang gamot mo kanina. Sige na, humiga ka muna. Bukas na bukas, bago tayo umalis para sa check-up mo, kailangang pirmado na ito. Padabog na lumabas si Rafael ng silid. Iniwan si Imani na nanginginig sa takot at galit. Nang masiguro niyang wala na ang asawa sa paligid, mabilis na kinuha ni Imani ang kaniyang maliit na bag. Alam niyang ito na ang kaniyang tanging pagkakataon. Kinaumagahan, sa tulong ng kaniyang matapat na katulong na si Aling Rosa, ang tanging tao sa mansyon na nananatiling tapat sa alaala ng kaniyang ama, ay nakalusot si Imani. Sinabi niya kay Doña Carmen na masama ang kaniyang pakiramdam at nais niyang magpatingin sa kaniyang doktor ng mag-isa upang hindi na makaabala kay Rafael na balisa sa trabaho. Sa isang maliit at tahimik na tea shop sa tapat ng ospital, nakaupo si Imani sa isang sulok, nakatago sa ilalim ng malaking sombrero at sunglasses. Ang kaniyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang hinihintay ang taong tanging makakatulong sa kanya. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos sa sahig na gawa sa kahoy. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng plansadong puting polo
at may seryosong mukha ang lumapit sa kanya. Imani, ang boses ni Gabriel ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Malalim, matatag, at puno ng sinseridad. Nang mag-angat ng tingin si Imani at makita ang mga mata ng kaniyang kababata, tila ba gumuho ang pader na kaniyang binuo upang maging matapang. Gabriel, ang tanging nasabi ni Imani bago tuluyang pumatak ang kaniyang mga luha. Mabilis na naupo si Gabriel sa kaniyang tapat at hinawakan ang kaniyang nanginginig na kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Rafael. Huminahon ka, Imani. Nandito na ako. Ano ang nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit tila takot na takot ka? Sunod-sunod na tanong ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit na pilit niyang ikinukubli. Inilabas ni Imani ang puting tableta na kaniyang itinago mula sa kaniyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Gabriel, hindi ito vitamins. Pinapakain nila ako ng sedatives araw-araw. Gusto nilang mawala ako sa sarili ko para mapapirmahan ang mga papeles ng Hacienda Esperanza. Si Rafael, si Isabel, at ang biyenan ko, pinagtutulungan nila ako. Nagtama ang mga panga ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa baso ng tubig hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hayop sila! Bulong niya sa isang tonong puno ng panganib. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong kataksilan. Kinuha ni Gabriel ang isang tinitingalang asul na folder mula sa kanyang bag. Makinig ka sa akin, Imani. Marahil ay ito na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Bago pumanaw ang papa mo, palihim kaming nagkita. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang maaaring maging ganid ang mga tao sa paligid mo. Binuksan ni Gabriel ang folder at ipinakita ang isang dokumentong may gintong selyo. Ito ang tunay na huling habilin ni Don Teodoro. Ang Hacienda Esperanza ay hindi kailanman mapupunta kay Rafael o sa kahit kanino. Nakapaloob dito na ang lahat ng yaman ay direktang mapupunta sa isang irrevocable trust fund na pangalan mo at ng iyong anak ang nakalagay. Nanlaki ang mga mata ni Imani. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ay may karapatan si Rafael bilang asawa ko? Iyon ang akala nila. Dahil ang pinapakita nilang mga dokumento ay mga kopya na binago nila sa tulong ng isang tiwaling notaryo. Paliwanag ni Gabriel, ang kaniyang boses ay naging masigasig. Ngunit ang orihinal na dokumento, ang dokumentong ito na hawak ko, ay nagsasabing ang lahat ng karapatan ni Rafael ay mawawalan ng bisa sa sandaling mapatunayan na siya ay nagtaksil sa'yo o naglagay sa'yo sa panganib. Naramdaman ni Imani ang isang malakas na sipa mula sa kaniyang sinapupunan, tila sumasang-ayon sa mga naririnig. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Pero kailangan nating maging maingat, Imani. Pagpapatuloy ni Gabriel, habang ang kaniyang hinlalaki ay marahang hinahaplos, ang likod ng kamay ni Imani, isang kilos na tila nagbibigay ng lakas. Kailangan nating patunayan ang kanilang mga kasalanan sa paraang hindi nila maitatanggi. Kailangan nating hintayin ang tamang sandali para ilabas ang alas na ito. Tumingin si Imani kay Gabriel, sa lalaking palaging nasa anino lang ng kaniyang buhay, ngunit ngayon ay nagsisilbi niyang tanging kaligtasan. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Pagkatapos ng lahat ng taon na binaliwala ko ang pagkakaibigan natin dahil kay Rafael? Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal, isang titig na nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Dahil nangako ako sa papa mo at dahil pangako ko rin sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang mawala ang tanging liwanag sa buhay ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikan na puno ng mga emosyong matagal nang itinago.
Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad ding nabasag nang tumunog ang telepono ni Imani. Isang video call mula kay Rafael. Nataranta si Imani, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gabriel. Huminga ka ng malalim. Sagutin mo. Magpanggap ka na katatapos lang ng check-up mo. Huwag mong ipakita na kasama mo ako. Nanginginig na sinagot ni Imani ang tawag. Lumitaw ang mukha ni Rafael sa screen. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang pinagmamasdan ang paligid ni Imani. Nasaan ka, Imani? Bakit parang hindi ospital ang nasa likuran mo? At bakit namumula ang mga mata mo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat hininga ni Imani. Sa sandaling iyon, nakita ni Imani sa peripheral vision niya ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa tapat ng tea shop. Ang sasakyan ni Doña Carmen. Mabubunyag na ba ang lihim na pagkikita nila ni Gabriel? At ano ang gagawin ni Imani kapag nalaman niyang hindi lang pala siya ang minamanmanan sa loob ng pamilyang iyon? Nasaan ka, Imani? Bakit parang hindi ospital ang nasa likuran mo? Ang boses ni Rafael sa telepono ay parang isang latigo na humahampas sa pandinig ni Imani. Sa labas ng bintana ng tea shop, dahan-dahang tumigil ang kulay pilak na sasakyan ni Doña Carmen. Ramdam ni Imani ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay naging yelo sa kaba? Rafael, lumabas lang ako saglit para lumanghap ng sariwang hangin pagkatapos ng check-up. Mahinahong sagot ni Imani habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bulto ni Doña Carmen na bumababa ng sasakyan. Masyadong masungit ang amoy ng gamot sa loob ng ospital na hihilo ako. Siguraduhin mo lang, Imani. Huwag kang kung ano-anong ginagawa na makakasama sa bata. Malamig na tugon ni Rafael bago pinutol ang tawag. Mabilis na tumayo si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Imani. Makinig ka, Imani. Kailangan mong lumabas sa likurang pinto. Ako na ang bahala rito. Tandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo tungkol sa pirma. Kapag pinapirmahan ka nila, siguraduhin mong ang huling kurba ng iyong pangalan ay hindi nakadikit sa huling letra. Iyon ang magiging patunay natin sa korte na ang pirma mo ay ginawa sa ilalim ng pamumuwersa at hindi ito lehitimo. Tumango si Imani. Ang kaniyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kaniyang dibdib. Salamat, Gabriel. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sa pamamagitan ng kusina ng tea shop, nakalabas si Imani nang hindi napapansin ni Doña Carmen. Mabilis siyang nakasakay sa isang taxi at nakarating sa mansyon bago pa man makauwi ang kaniyang biyenan. Pagdating niya sa kaniyang silid, mabilis siyang nagpalit ng kaniyang duster at humiga sa kama. Nagkunwaring natutulog at pagod na pagod. Nabalik lamang ang kaniyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Rafael, kasunod si Doña Carmen. Ang kaniyang biyenan ay may dalang baso ng gatas, ang pamilyar na bitamina na kaniyang iniiwasan. Gising na, Imani. Mabuti naman at nakauwi ka na, ani Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pekeng tamis na tila ba walang nangyaring pagmamanman kanina. Uminom ka muna nito bago mo tignan ang mga papel na dala ni Rafael. Ininom ni Imani ang gatas, o kunwari ay ininom, habang ang kaniyang isipan ay nakatuon sa bawat galaw ng mag-ina. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa sa tapat ng kaniyang kama. Mahal, ito na ang expansion project para sa Hacienda Esperanza na sinasabi ko sa iyo, paliwanag ni Rafael, habang ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Kailangan lang nating ilipat ang pansamantalang pamamahala sa isang holding company para mas madaling makakuha ng loan sa bangko. Isipin mo na lang, para ito sa kinabukasan ng anak natin. Kinuha ni Imani ang ballpen. Nararamdaman niya ang titig ni Doña Carmen sa kanyang likuran. Tila ba hinihintay ng matanda ang bawat paggalaw ng kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang kamay
ay nananatiling matatag. Huwag mong ididikit ang huling kurba. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Imani de Silva, Villaruel. Sa bawat letra, naalala niya ang mga halakhak ni na Rafael at Isabel sa silid-aklatan. Naalala niya ang mga tabletang pampatulog na pilit na ipinapakain sa kanya. Sa huling letra ng kanyang pangalan, sinadya niyang iangat ang ballpen bago gumawa ng isang malaking ngunit hiwalay na kurba sa dulo. Ayan, Rafael. Tapos na! Mahinang wika ni Imani habang ibinibigay ang mga papel sa asawa. Mabilis na kinuha ni Rafael ang mga dokumento at sinuri ang bawat pahina. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiti na ibinibigay ng isang mandaragit kapag huli na ang kaniyang biktima. Mabuti, Imani. Napakabuti mong asawa, ani Rafael. Bago naggawad ng isang mabilis na halik sa kanyang noo na tila ba isang pabuya sa isang alagang hayop. Nang makalabas ang mag-ina sa silid, dahan-dahang tumayo si Imani at lumapit sa pinto upang makinig. Narinig niya ang mahinang tawanan ni na Rafael at Doña Carmen sa pasilyo. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Rafael at ang kanyang boses na puno ng kagalakan. Isabel, akin na ang lahat. Hawak ko na ang mga pirma niya. Simulan mo na ang paglilipat ng mga account. Sa wakas, malaya na tayo sa babaeng iyan. Napasandal si Imani sa pinto. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom sa kaniyang tiyan. Ang kaniyang mukha ay basa na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng isang matinding determinasyon. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang kumpas ng orkestra na naghuhudyat ng simula ng kaniyang sariling pag-atake. Akala niyo ay malaya na kayo. Bulong ni Imani sa madilim na silid. Ngunit hindi niyo alam na ang bawat pirma na hawak niyo ay ang tali na mismong sasakal sa inyo pagdating ng takdang panahon. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang bawat hakbang ng kanyang plano. Ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan. Isang lihim na mensahe na biglang pumasok sa kanyang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang masyadong magtiwala kay Gabriel. May alam siya na hindi mo pa alam. Naramdaman ni Imani ang muling paglamig ng kaniyang pakiramdam. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At mayroon nga bang itinatago si Gabriel, ang tanging tao na kaniyang pinagkakatiwalaan sa gitna ng digmaang ito? Ang sining ng pagkukunwari ay hindi lang pala siya ang marunong. Sino pa ba ang nagsusuot ng maskara sa loob ng mansyong ito? Nakatitig si Imani sa maliit na screen ng kaniyang lumang telepono. Ang kaniyang hininga ay tila nagbabara sa kaniyang lalamunan. Huwag kang masyadong magtiwala kay Gabriel. Ang mga katitikan ng mensaheng iyon ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kaniyang isipan. Sino ang nagpadala nito? Si Rafael ba? Upang sirain ang kaisa-isang kakampi niya? O baka naman si Isabel na mahilig sa mga laro ng isipan? O baka may katotohanan ang babala. Isiniksik ni Imani ang telepono sa ilalim ng kanyang unan nang marinig niya ang papalapit na yabag ni Rafael. Kunwari ay mahimbing siyang natutulog, ngunit ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagtibok. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya at ang mabigat na hininga ni Rafael na amoy alak at katusuhan. Hindi siya nito hinawakan, hindi siya nito hinalikan. Isang bagay na ipinagpapasalamat ni Imani dahil ang bawat pagdampi ng balat nito ay tila sinusunog ang kaniyang kaluluwa. Naghintay si Imani hanggang sa marinig ang malalim at mahimbing na hilik ni Rafael. Dahan-dahan siyang bumangon, bit-bit ang kanyang tsinelas at tulad ng isang anino ay lumabas siya ng silid. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Nagtungo siya sa likod ng mansyon, sa lumang greenhouse na itinayo ng kaniyang ama para sa kaniyang ina. Ang amoy ng basang lupa, ang bango ng mga namumukadkad na orkidya, at ang katahimikan ng gabi ay tila isang yakap mula sa kaniyang yumaong magulang.
Naupo siya sa isang lumang bangko. Hinahaplos ang kanyang malaking tiyan habang ang mga luha ay tahimik na gumugulong sa kanyang mga pisngi. Papa, bakit ang hirap? Bulong niya sa hangin. Bakit ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang mismong sumasaksak sa akin? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ng greenhouse. Nanigas si Imani sa takot. Iniisip na baka nahuli siya ni Rafael o ng mga tauhan nito. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang pamilyar na bulto ni Gabriel ang bumungad sa kanya. Hindi ito nagsalita. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasisikatan ng liwanag ng buwan. Nang makita ang kanyang mga luha, nakita ni Imani ang isang mabilis na kislap ng sakit at matinding galit sa mga mata ng abogado. Hindi ito nagatubili. Hinubad ni Gabriel ang kanyang itim na coat at dahan-dahang isinaklay sa mga balikat ni Imani. Ang init ng tela na may kasamang amoy ng sandalwood at panlalaking pabango ni Gabriel ay nagbigay kay Imani ng isang uri ng kapayapaan na kaniyang kinatatakutan. Bakit ka narito, Gabriel? Gabi na. Mahinang tanong ni Imani. Hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Hindi ako mapakali, Imani. Alam kong matapos ang pagpirma mo sa mga papeles kanina, hinding-hindi ka papatutulugin ng konsensya at takot mo. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng katapatan. Naupo siya sa tabi ni Imani, ngunit nanatili ang isang magalang na distansya sa pagitan nila. Gabriel, bakit mo ako tinutulungan? Diretsong tumingin si Imani sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda. May kinalaman ba ito sa hasyenda? May gusto ka rin ba sa yaman ng papa ko? Bahagyang natigilan si Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Imani, noong bata pa tayo, nangako ako sa'yo na kahit anong mangyari, ako ang magsisilbi mong kuta. Akala ko, nang ikasal ka kay Rafael, hindi mo na kailangan ng kutang iyon. Pero ngayon na nakikita kitang nadudurog, wala akong pakialam sa hasyenda. Ang tanging gusto ko lang ay makita kang muling nakangiti, kasama ang anak mo. Gusto siyang paniwalaan ni Imani. Gusto niyang isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel at sabihing pagod na siya. Ngunit ang mensahe sa kanyang telepono ay tila isang pader na humaharang sa kanyang tiwala. May natanggap akong mensahe, Gabriel. Pag-amin ni Imani, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinasabi roon na huwag akong magtiwala sa iyo, na may itinatago ka. Hindi nagulat si Gabriel. Tumingin ito sa malayo, sa mga madidilim na puno sa paligid ng hasyenda. Maraming lihim ang mansyong ito, Imani. At oo, may mga bagay akong ginagawa sa likod mo, mga bagay na kailangan kong gawin upang masiguradong protektado ka sa lahat ng anggulo. Maaring sa paningin ng iba, iyon ay pagtataksil. Pero pangako, malalaman mo rin ang lahat kapag ligtas na kayo ng bata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng greenhouse ay tila naging mas mabigat. Ang bawat hininga nila ay maririnig sa paligid. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Imani, isang mahina at mabilis na haplos, bago niya ito binitawan. Kailangan mo nang bumalik sa loob bago ka hanapin ni Rafael. Mag-ingat ka, Imani, at tandaan mo, kahit sino pa ang kalaban mo, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Kinabukasan, ang kapayapaan sa greenhouse ay tila isang panaginip na lang. Habang nag-aalmusal, pumasok si Isabel sa silid kainan na may suot na isang napakagandang kwintas na yari sa perlas, ang paboritong kwintas ng yumaong ina ni Imani na itinabi ng kanyang ama para sa kanya. Ang ganda, di ba, Ate Imani? Nakangiting tanong ni Isabel habang hinahawakan ang mga perlas sa kanyang leeg. Binigay ito sa akin ni Rafael kagabi bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa inyo. Sabi niya, mas bagay daw ito sa akin dahil mukhang lumana sa'yo. Naramdaman ni Imani ang isang matinding dagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat perlas sa leeg ni Isabel ay tila isang sampal
sa alaala ng kanyang ina. Tumingin siya kay Rafael na noon ay abala sa pagkain ng kanyang almusal na tila walang anumang maling nangyari. Oo, Isabel, napakaganda, sagot ni Imani. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Bagay na bagay sa iyo ang mga perlas na yan. Sana lang ay kayanin ng konsensya mo ang bigat ng mga pag-aaring hindi naman sa iyo. Natigilan si Isabel na wala ang ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin si Doña Carmen kay Imani nang may matalim na pananaw. Ano ang ibig mong sabihin, Imani? Isang simpleng kwintas lang iyan, huwag kang maging madamot. Hindi ako madamot, Mama. Kalmadong tugon ni Imani. Sinasabi ko lang ang katotohanan dahil ang mga perlas ay sumasagisag sa kadalisayan at sa bahay na ito, tila napakarami ng dumi na kailangang linisin. Tumayo si Imani at dahan-dahang lumakad palayo sa hapagkainan. Iniwan ang kanyang pamilya na balot ng tensyon at pagkainis. Ngunit sa kaniyang kaloob-looban, alam niyang ang kaniyang bawat salita ay isang mitya na nagsimula ng mag-alab. Habang paakyat siya sa hagdan, naramdaman niya ang muling pag-vibrate ng kaniyang telepono. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ngayong gabi, 12:00. Magtago ka sa ilalim ng mesa sa opisina ni Rafael. Maririnig mo ang katotohanang papatayin ka sa sakit. Sino ang nagmamanman sa kanya? At anong katotohanan ang mas malala pa sa mga nalaman na niya? 12:00 ng hating gabi. Ang bawat pag-usad ng kamay ng malaking orasan sa pasilyo ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang gumagapang patungo sa opisina ni Rafael, si Imani, na ang bawat hininga ay puno ng kaba at determinasyon. Sa ilalim ng malaki at mabigat na mesang mahogany ni Rafael, naramdaman ni Imani ang lamig ng sahig na dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang mabigat na pasanin, ngunit pilit siyang nagpakitid ng espasyo upang hindi mapansin. Doon sa gitna ng amoy ng mamahaling tabako at lumang papel, nahanap niya ang isang maliit na litrato ng kaniyang ama na nakadikit sa ilalim ng mesa. Isang lihim na tila iniwan nito para sa kanya. Salamat, Papa. Bulong niya sa kanyang isipan, habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang pag-click ng switch ng ilaw. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakikita ni Imani ang 2 pares ng sapatos, ang mamahaling leather shoes ni Rafael at ang matutulis na high heels ni Doña Carmen. Sigurado ka bang mahimbing ang tulog niya, Rafael? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng awtoridad at pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Ma. Sapat ang dosis na ibinigay ni Isabel sa gatas niya kanina. Kahit magpatunog pa tayo ng kanyon sa tabi ng tainga niya, hindi siya magigising, sagot ni Rafael. Ang kaniyang boses ay puno ng katusuhan at kawalang puso. Narinig ni Imani ang tunog ng pagbukas ng isang vault at ang pagkaluskos ng mga papeles. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba anumang sandali ay lalabas ito sa kaniyang dibdib at ibubunyag ang kaniyang kinaroroonan. Kailangan nating madaliin ang paglilipat ng mga titulo, Rafael. Pagpapatuloy ni Doña Carmen. Hindi natin pwedeng hayaang umabot ang bata sa hustong gulang. Sa sandaling isilang ni Imani ang bata, dadalhin natin siya sa isang mental institution sa probinsya. Sasabihin natin sa lahat na nabaliw siya dahil sa postpartum depression. Sino ang maniniwala sa isang baliw? At ang bata, Ma? Tanong ni Rafael. Ang kaniyang boses ay walang bahid ng pagmamahal para sa sariling dugo. Ang bata ay mananatili sa atin bilang susi sa hasyenda. Si Isabel ang magpapalaki sa kaniya bilang ina. Sa ganoong paraan, ang lahat ng yaman ni Teodoro ay mananatili sa ating mga kamay. Habang buhay, sagot ng matanda. Kasunod ang isang mahina at nakakapangilabot na tawa. Naramdaman ni Imani
ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na revelasyon ni Rafael. Salamat na lang at hindi naging mahirap ang pagpapatalsik kay Papa Teodoro noon. Ani Rafael, maririnig ang pagtunog ng baso ng whiskey na itinama sa mesa. Kung hindi natin hinaluan ng maling gamot ang kaniyang maintenance, baka hanggang ngayon ay binabantayan pa rin niya ang bawat sentimo ng hasyenda. Nanigas ang buong pagkatao ni Imani. Ang kaniyang ama. Hindi ito namatay sa natural na dahilan. Pinatay nila ang kaniyang ama. Ang lalaking nagbigay sa kanila ng lahat ay pinatay nila para sa pera. Isang matinding galit na mas matindi pa sa anumang sakit na kaniyang naramdaman ang sumabog sa loob ng kaniyang dibdib. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kaniyang tiyan, habang ang kaniyang mga ngipin ay nanggagalaiti sa pagpigil ng isang sigaw ng pighati. "Huwag ka nang madrama, Rafael. Tapos na yon," ani Doña Carmen. "Ang mahalaga ay ang hinaharap natin ngayon. Bukas, sa gaganaping pre-celebration party, kailangang makuha natin ang huling pirma niya para sa Master Seal. Kapag nakuha na natin yon, wala nang halaga si Imani." Narinig ni Imani ang papalapit na yabag ng mga sapatos patungo sa kinaroroonan ng mesa. Huminto si Rafael sa tapat mismo ng kaniyang pinagtataguan. Ang kaniyang anino ay bumalot sa sahig, tila isang halimaw na handang lumamon. "Alam mo ma, minsan naaawa rin ako sa kanya. Pero mas mahalaga ang buhay na naghihintay sa atin ni Isabel sa Europa." Wika ni Rafael, bago narinig ni Imani ang tunog ng kaniyang pag-upo sa swivel chair sa itaas mismo ng kaniyang ulo. Sa gitna ng kaniyang pagtatago, naramdaman ni Imani ang biglang pag-vibrate ng kaniyang telepono sa kaniyang bulsa. Isang malakas na tunog ng pag-vibrate sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Imani. Mabilis niyang hinawakan ang kaniyang bulsa, ngunit huli na. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng mesa. "Ano yun?" tanong ni Doña Carmen. Ang kaniyang boses ay biglang naging matalas. "Parang may narinig akong nag-vibrate sa ilalim ng mesa," sagot ni Rafael, habang nararamdaman ni Imani ang paggalaw ng silya. Dahan-dahang yumuko si Rafael upang tignan ang ilalim ng mesa. Ang kaniyang muka ay unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa paghahanap. Mabubunyag na ba ang presensya ni Imani sa gitna ng kaniyang pinagtataguan? At ano ang gagawin niya ngayon na alam na niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kaniyang ama? Isang segundo, isang iglap, ang tadhana ni Imani at ng kaniyang anak ay nakasalalay sa isang mabilis na desisyon. "Pumirma ka na, Imani. Huwag mo nang hintayin na mapahiya tayong lahat dito sa harap ng ating mga bisita." Ang boses ni Rafael ay parang bulong ng isang anghel, ngunit para kay Imani, ito ay tunog ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kaniyang leeg. Sa gitna ng malaking ballroom ng Hacienda Esperanza na napapalamutian ng libu-libong puting rosas at nagniningning na mga chandelier, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Isang engrandeng selebrasyon para sa anibersaryo ng Hacienda at ang nalalapit na pagsilang ng kaniyang anak. Ngunit para kay Imani, ito ay isang marangyang bitay. 3 araw na ang nakalipas mula noong gabing nagtago siya sa ilalim ng mesa. Isang himala na hindi siya nahuli ni Rafael nang biglang tumalon ang isang pusa sa labas ng bintana, dahilan upang maantala ang pagyuko nito at mapatingin sa labas. Simula noon, ang bawat hininga ni Imani ay puno ng pagkamuhi. Alam na niya ang katotohanan. Ang kaniyang asawa at biyenan ang pumatay sa kaniyang ama. Ang bawat mahal kita ni Rafael ay tila isang laso na kaniyang nilulunok araw-araw. Ngayong gabi, nakasuot si Imani ng isang mahabang asul na gown na gawa sa seda, na tila ba tinatakpan ng kaniyang nanghihinang katawan at ang mabigat na pasanin sa kaniyang sinapupunan.
Ang kaniyang muka ay puno ng kolorete upang itago ang pamumutla at ang mga gabing walang tulog. Hija, ang swerte mo talaga kay Rafael, ani Doña Carmen, habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa kabila ng kondisyon mo, heto siya at inaasikaso ang kinabukasan nyo. Pirmahan mo na ang deed of donation na yan para mailipat na ang pamamahala sa kanya. Utang na loob mo ito sa pamilyang hindi ka pinabayaan. Naririnig ni Imani ang mahinang tawanan ng mga bisita sa paligid. Ang mga elitistang kaibigan ni na Doña Carmen ay nakamasid, naghihintay ng isang perpektong sandali ng pagkakaisa ng pamilya. Sa gilid ng kaniyang paningin, nakita niya si Isabel na nakasuot ng pulang gown na tila ba siya ang bida sa gabing ito. Nakasuot pa rin dito ang kwintas ng kaniyang ina, nagniningning na parang isang ninakaw na bituin. Naramdaman ni Imani ang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kanyang siko. Isang hawak na tila ba sinasabing wala siyang takas. Pirma na, mahal. Isipin mo ang baby natin. Bulong nito. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Tumingin si Imani sa paligid ng ballroom. Sa isang madilim na sulok sa dulo ng bulwagan, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Gabriel. Nakasuot ito ng itim na suit. Nakatayo ng matuwid at seryoso. Nang magtama ang kanilang mga mata, marahang tumango si Gabriel. Isang senyales na ang lahat ay handa na. Kinuha ni Imani ang mamahaling fountain pen mula sa kamay ni Rafael. Ang kaniyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kaniyang puso, na dati ay puno ng takot, ay ngayon ay puno ng isang malamig na determinasyon na mas matigas pa sa brilyante. Gusto mo ba talagang pirmahan ko ito ngayon, Rafael? Tanong ni Imani. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng microphone na malapit sa kanila, dahilan upang tumahimik ang buong bulwagan. Oo naman, mahal. Para sa atin ito. Sagot ni Rafael, pilit na pinapanatili ang kaniyang ngingiti sa harap ng mga bisita, bagamat bakas na ang kaba sa kaniyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Imani sa podium. Ang bawat hakbang niya ay tila isang kumpas ng orkestra na naghuhudyat ng huling bahagi ng isang trahedya. Hinawakan niya ang microphone ng mahigpit. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaniyang asawa at biyenan. Bago ko pirmahan ang dokumentong ito, panimula ni Imani, ang kaniyang tinig ay malinaw at puno ng awtoridad na hindi pa nila kailanman naririnig mula sa kanya. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naririto at gusto ko ring magpasalamat kina Rafael at Doña Carmen dahil ipinakita nila sa akin kung gaano kalupit ang mundong ito. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang ngiti ni Doña Carmen ay biglang naging isang guhit ng pagkabalisa. Imani, Hija, ano ang sinasabi mo? Masyado ka lang sigurong emosyonal dahil sa bata. Huwag niyo akong tawaging Hija. Putol ni Imani. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa mga bukas na bintana. Dahil ang mga taong tinuring kong pamilya ang siya ring pumatay sa kaisa-isang pamilyang natitira sa akin. Tumigil ang mundo sa loob ng ballroom. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay biglang nawala. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng puso ni Imani at ang mahinang bulong ng hangin sa labas. Tumingin si Imani kay Rafael, na noon ay tila estatwa sa pagkagulat. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Akala niyo ba ay uubra ang mga tabletang pampatulog na ibinibigay niyo sa akin gabi-gabi? Akala niyo ba ay hindi ko narinig ang pag-amin niyo tungkol sa pagkamatay ni Papa? Imani, tumigil ka na. Nababaliw ka na. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Postpartum psychosis na yata ang nangyayari sa kanya bago pa man siya manganak. Ngunit hindi natinag si Imani. Mula sa likuran ng bulwagan, dahan-dahang lumakad si Gabriel patungo sa gitna. Bitbit ang isang tinitingalang asul na folder.
Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya habang ang kanyang mga yabag ay umaaling-aungaw sa katahimikan. Hindi siya baliw, Doña Carmen, ani Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng kapangyarihan. At ang dokumentong hawak ni Rafael ay walang silbi dahil ang tunay na master seal ng Hacienda Esperanza ay kailanman ay hindi mapupunta sa isang mamamatay tao. Nagkagulo ang mga bisita. Ang ilang mga kamera mula sa mga reporter na inimbitahan ni na Rafael para sa engranding anunsyo ay nagsimula nang mag-flash ng mabilis, kinukunan ang bawat reaksyon ng mga taong nasa entablado. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Imani ang isang matinding sakit sa kanyang puson. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit, ngunit pilit siyang nanatiling nakatayo. Tumingin siya kay Rafael na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng bagyo. Ito ang simula ng inyong pagbagsak, Rafael, bulong ni Imani, sapat lang para marinig ng asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng gabi. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang biglang pumasok mula sa malaking pinto ng ballroom. Hindi sila pulis, at ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon kina Rafael, kundi kay Gabriel. Sino ang mga taong ito? At bakit tila maging si Gabriel ay nagulat sa kanilang presensya? Mayroon nga bang lihim na itinatago ang abogado na kaniyang pinagkakatiwalaan tulad ng babalang natanggap ni Imani sa mensahe? Ang Hacienda Esperanza ay muling binalot ng kadiliman. Sa gitna ng liwanag ng libu-libong chandelier, huwag kayong gumalaw. Walang aalis sa silid na ito. Ang sigaw na yon ay umaling-aungaw sa buong ballroom dahilan upang ang bawat bisita ay manigas sa kanilang kinatatayuan. Ang mga armadong lalaki ay mabilis na kumalat sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ngunit sa halip na itutok ang kanilang mga sandata kay Gabriel, sila ay dahan-dahang humilera sa kanyang likuran, tulad ng mga bantay na naghihintay ng utos mula sa kanilang general. Gabriel, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Imani. Ang kaniyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Sino sila? At ano ang sinasabi ng mensaheng natanggap ko tungkol sa'yo? Humarap si Gabriel kay Imani. Sa ilalim ng nagniningning na chandelier, ang kaniyang mga mata ay puno ng isang malalim na pagsisisi. Patawarin mo ako, Imani, kung kailangan kong maglihim sa'yo. Ang mga taong ito ay mula sa National Bureau of Investigation. Matagal na kaming nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang masiguradong hindi lang ang yaman mo ang mababawi natin, kundi pati na rin ang hustisya para sa pagkamatay ng papa mo. Lumingon si Gabriel kay Rafael na noon ay tila isang basang sisiw na sinusubukang humanap ng malulusutan. Ang mensaheng natanggap mo, Imani, ay galing kay Isabel, isang huling desperadong hakbang upang sirain ang tiwala mo sa akin at mailihis ang atensyon mo sa kanilang mga krimen. Walang katotohanan ang lahat ng yan. Hiyaw ni Doña Carmen, ang kaniyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Nananaginip lang ang babaeng yan. Kami ang nag-alaga sa kanya. Kami ang nagligtas sa hacienda. Tama na, Mama. Mahinang wika ni Imani. Ang kaniyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Tapos na ang dula-dulaan nyo. Hawak na namin ang mga ebidensya ng pagpapalit nyo ng gamot ni Papa. Hawak na namin ang bawat record ng ilegal na paglilipat nyo ng pondo sa mga offshore accounts nyo ni Isabel. Tumingin si Imani kay Isabel na noon ay sinusubukang magtago sa likod ng isang malaking vase. At ang kwintas na yan, Isabel, isuot mo na hanggat kaya mo dahil iyan ang huling piraso ng karangyaan na mahahawakan mo bago ka mabulok sa kulungan. Sa isang iglap, tila ba gumuho ang mundo ni na Rafael at Doña Carmen. Ang mga bisita na kanina ay nakikinig sa kanilang mga kasinungalingan ay ngayon ay tumitingin sa kanila ng may matinding pandidiri. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na kinatatakutan ng bawat Pilipino ay tuluyan ng bumalot sa kanila sa harap ng buong lipunan. Rafael Villaruel,
Doña Carmen Villaruel at Isabel de Silva. Inaaresto namin kayo sa kasong murder, fraud, at falsification of public documents. Anunsyo ng pinuno ng mga awtoridad habang dahan-dahang lumalapit upang lagyan ng posas ang tatlo. Biglang sumabog ang galit ni Rafael. Sinubukan niyang sugurin si Imani. Ang kanyang muka ay namumula sa puot. Wala kang utang na loob. Lahat ng ito ay akin. Akin ang hacienda. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ni Gabriel. Isang matigas na hawak sa braso ang nagpatahimik sa asawa ni Imani. Huwag mong susubukang hawakan siya, Rafael. Wala ka ng kapangyarihan dito. Napanood ni Imani ang pagkaladkad sa kaniyang asawa, biyanan, at pinsan palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang nila ay tila isang paglilinis sa bawat sulok ng Hacienda Esperanza. Ang bawat perlas sa leeg ni Isabel na nagniningning kanina ay tila nawalan na ng kislap sa gitna ng kahihiyan. Nang mawala na ang mga ito, unti-unting lumapit ang mga bisita upang mag-alok ng tulong at paumanhin, ngunit hindi na sila naririnig ni Imani. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kaniyang puso at ang matinding sakit na muling gumuhit sa kaniyang puson. Imani? Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel. Mabilis na lumapit sa kanya at inalalayan ang kanyang likod. Napaungol si Imani sa sakit. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang dumadaloy sa kaniyang mga binti, nababasa ang asul na seda ng kaniyang gown. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa gulat at takot. Gabriel, ang anak ko, bulong niya, habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tiyan. Ang tubig ko, pumutok na. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang kislap ng mga chandelier ay tila nagsimulang uminog sa paningin ni Imani. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Gabriel na puno ng takot na hindi nito naipakita kanina. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na. Ang sigaw ni Gabriel ang huling bagay na kaniyang narinig bago tuluyang lamunin ng dilim ang kaniyang kamalayan. Mabubuhay ba ang bata sa gitna ng ganitong kaguluhan at stress? At pagkatapos ng lahat ng galit at paghihiganti, meron pa bang puwang para sa kapayapaan sa puso ni Imani? Ang bawat kislap ng mga chandeliers sa ballroom ay tila mga bituing mabilis na nahuhulog sa paningin ni Imani. Ang ingay ng mga nagkakagulong bisita ay unti-unting naging isang mahabang ugong hanggang sa tanging ang sarili niyang mabilis na hininga ang kanyang naririnig. Sa loob ng ambulansya, ang bawat paggalaw ng sasakyan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kaniyang nanghihinang katawan. Sa kaniyang tabi, hindi binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang mukha ng abogado, na dati ay laging kalmado at kalkulado, ay ngayon ay bakas ng isang matinding takot. Takot na hindi niya naipakita kahit sa harap ng mga armadong lalaki kanina. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Imani, tila ba sinusubukan niyang ibahagi ang kaniyang sariling lakas upang manatiling gising ang babaeng kaniyang minamahal. Imani, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit. Malapit na tayo. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Imani na maririnig niya. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan kita. Huwag kang susuko ngayon. Pilit na idinilat ni Imani ang kaniyang mga mata. Ang bawat kurap ay tila isang mabigat na pasanin. Tumingin siya kay Gabriel at sa gitna ng kaniyang sakit, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang pilit na iniiwasang makita. Ang dalisay at walang pag-iimbot na pag-ibig ni Gabriel na naghintay sa kaniya sa loob ng maraming taon. Gabriel, ang mga gamot, ang laso ni Doña Carmen. Mahinang bulong ni Imani, ang kaniyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Baka may mangyari sa baby ko dahil sa kanila. Walang mangyayaring masama. Pangako, sagot ni Gabriel habang marahang hinahalikan ang likod ng kamay ni Imani.
Lalaban tayo. Lalaban ang anak mo dahil dugo mo ang nananalaytay sa kanya. Matapang ka, Imani. Matapang ang tatay mo. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Pagdating sa ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila lalong nagpasilaw sa kanya. Ang amoy ng alkohol at gamot ay muling bumalot sa kanyang pandama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng lason. Ito ay amoy ng kaligtasan. Mabilis na inilipat si Imani sa delivery room. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba. Sa labas ng pinto, nanatili si Gabriel, nakasandal ang ulo sa pader abang ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang kaniyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin na matagal na niyang hindi nabibigkas. Ang kaniyang itim na suit ay may mga bakas ng dugo ni Imani, isang paalaala ng sakripisyo at digmaang kakatapos lang nilang harapin. Sa loob ng delivery room, ang bawat sigaw ni Imani ay puno ng pighati at determinasyon. Ang bawat pag-ire niya ay tila isang pagtulak palayo sa lahat ng sakit na ibinigay ni Rafael at Isabel. Nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama, nakangiti sa kaniya sa ilalim ng mga puno ng orkidya sa Hacienda Esperanza. Kaya mo yan, Imani, para sa ating lahat. Tila naririnig niyang bulong ng kanyang ama sa kanyang pandinig. Isang matinding sakit na tila ba hinahati ang kanyang buong katawan, ang kanyang naramdaman bago ang isang mahabang katahimikan at pagkatapos, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng silid, isang malakas na iyak, isang iyak na puno ng buhay, puno ng galit sa mundong sinubukang kitilin siya bago pa man siya isilang. Ang iyak na yon ang naging pinakamagandang musika na narinig ni Imani sa buong buhay niya. Isang malusog na sanggol na babae, Mrs. Villaruel, wika ng doktor habang dahan-dahang inilalapit ang maliit na bata sa dibdib ni Imani. Nang maramdaman ni Imani ang init ng balat ng kaniyang anak, ang bawat paghihirap, bawat lason, at bawat panlilinlang ay tila naglaho na parang bula. Ang maliliit na kamay ng bata ay tila humahawak sa kanyang puso. Binubuo ang bawat pirasong nadurog nitong mga nakaraang buwan. Esperanza. Bulong ni Imani habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang aking maliit na esperanza. Samantala, sa labas, nang marinig ni Gabriel ang iyak ng bata, napaupo siya sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit sa pag-iyak. Isang iyak ng matinding kaginhawaan. Ang taong laging matatag, ang abogado na laging may sagot sa lahat ng problema, ay ngayon ay tila isang batang nakahanap ng kaniyang tahanan. Lumipas ang ilang oras at dahan-dahang iminulat ni Imani ang kaniyang mga mata sa loob ng kaniyang recovery room. Ang silid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Gabriel na nakaupo. Nakatitig sa maliit na crib sa tabi niya. Gising ka na pala. Mahinang wika ni Gabriel nang mapansin ang kaniyang paggalaw. Lumapit ito sa kanya at marahang inayos ang kaniyang kumot. Maayos ang lagay ni Esperanza. Sabi ng doktor, wala siyang naging epekto mula sa mga gamot na ibinigay sa iyo. Isang himala, sabi nila. Salamat, Gabriel. Ani Imani. Ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sa amin. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid. Hindi ako susuko sa iyo, Imani. Kahit kailan, ang Hacienda Esperanza ay muli nang nananahimik. Ang mga taong nanakit sa iyo ay hindi na muling makakalapit sa inyo. Naramdaman ni Imani ang isang uri ng kalayaan na hindi niya inakalang mararamdaman niya pa muli. Ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin upang tuluyang matapos ang kabanatang ito ng kaniyang buhay. Ano ang mangyayari sa huling paghaharap nila ni Rafael sa loob ng kulungan?
At magagawa kaya ni Imani na tuluyang buksan ang kanyang puso para kay Gabriel, o ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling hadlang sa kanilang hinaharap? 3 taon na ang lumipas mula nang ang gabi ng lagim sa Hacienda Esperanza ay mapalitan ng isang bagong umaga. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalawak na lupainin ng mga orkidya ay tila ba mas nagniningning ngayon, dala ang bango ng basang lupa at ang halimuyak ng tagumpay na hindi kailanman mabubura ng kahit anong bagyo. Sa gitna ng hardin, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok at mga matang kasing ningning ng mga bituin ang masayang tumatakbo, si Esperanza. Ang bawat hakbang ng kaniyang maliliit na paa sa damuhan ay tila isang himig ng kagalakan na pumapawi sa lahat ng sakit na naramdaman ni Imani noong mga nakaraang taon. Nakamasid si Imani mula sa veranda. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng kaputlaan at takot. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan, isang kapayapaan na kanyang pinaghirapan at ipinaglaban ng buong lakas. Sa kaniyang tabi, nakatayo si Gabriel. Ang kaniyang presensya ay nananatiling matatag at tapat, tulad ng isang kuta na hinding-hindi matitibag. Nabalitaan ko ang tungkol kay Rafael, mahinang wika ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng paggalang. Tinanggihan ng korte ang kaniyang apela. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. At si Doña Carmen, ayun, nananatili sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Pinababayaan ng mga taong dati ay kaniyang kinukutya. Huminga ng malalim si Imani. Noong una, inakala niyang ang paghihiganti ang tanging paraan upang gumaan ang kaniyang loob. Ngunit habang pinapanood niya ang kaniyang anak na lumalaki, nalaman niya na ang tunay na hustisya ay hindi lang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pamumuhay ng masaya at malaya sa kanilang anino. Napatawad ko na sila, Gabriel, wika ni Imani, na ikinagulat ng abogado. Hindi dahil sa karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ayaw kong lumaki si Esperanza na may dalang bigat ng galit mula sa nakaraan. Tumingin si Gabriel kay Imani. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. Napakalayo na nang narating mo, Imani. Ipinagmamalaki ka, sigurado ni Don Teodoro. Lumapit si Esperanza sa kanila. Bitbit ang isang maliit na bulaklak ng orkidya na nalaglag sa lupa. Iniabot ito ng bata kay Gabriel bago yumakap sa binti ni Imani. Mama, look! Beautiful like you. Natawa si Imani at binuhat ang anak. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Imani. Isang simpleng pagdampi ng mga palad, ngunit puno ng pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-ibig at pag-aalaga. Gabriel! Mahinang tawag ni Imani. Huwag kang mag-alala, Imani. Hindi ako aalis. Narito lang ako hanggat kailangan mo ako. At kahit hindi mo na ako kailangan, sabi ni Gabriel nang may ngiti. Naglakad silang tatlo patungo sa gitna ng hacienda, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay, ube at kahel dahil sa papalubog na araw. Ang bawat anino ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng liwanag ng isang bagong pag-asa. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lang isang lupain ng yaman at kapangyarihan. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang ina, ng katapatan ng isang kaibigan, at ng diwa ng isang anak na isinilang mula sa pag-ibig at katotohanan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Imani sa portrait ng kanyang ama sa loob ng mansyon. Tila nakita niyang kumislap ang mga mata nito. Isang huling pagbasbas para sa kanyang bagong simula.